Nagsampa ulit ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang dating TV star na si Lindsay Custodio laban sa kanyang estranged husband na si Frederick Cale. Matatanda ang sinampahan ni Lindsay si Frederick ng paglabag sa Republic Act 9262 sa Muntinlupa City noong June 2024 pero na-dismiss ito. Yung una, yung Bausi, nag-file ka, na-dismiss? Yes po, it was dismissed. Pero dismissed without prejudice to its refiling. It was dismissed because the incident happened in Quezon City. So, parang it's out of, kasi I filed po in Muntinlupa. So, it's out of the jurisdiction. And also, they're asking for more supporting evidences. Inihain ng singer-actress ang kanyang reklamo sa Department of Justice sa Quezon City kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Hayes Making, pati na rin ang mga nagsilbing testigo kabilang na ang kanyang inang si Teresita Custodio, anak niyang si Charis Marian Platon, at kanyang matalik na kaibigang aktres na si Bianca Lapuz. Sinabi ni Attorney Hayes sa panayam sa kanya ng ilang miyembro ng entertainment media na muling nagsampa ng kasong vowsy ang kliyente niya kasi na-dismiss na ito noon dahil bukod sa maling jurisdiction ay kulang-kulang ang mga ebidensya. Paliwanag pa ng abogada ni Lindsay, nag-file sila ulit ng kasong vowsy dahil grabe na umano ang naramdaman ng kanyang kliyente. Nag-file tayo ngayon ng Anti-Violence Against Women and Children or Republic Act 9262 kasi grabe na ang trauma at depression na naramdaman ngayon ni Lindsay. Actually, nung una, gusto niyang manahimik, manatili sanang ganon, kaso lang hindi nakakayanin. Sinabi rin ni Attorney Hayes na kailangan ng kanyang kliyente na protektahan ang karapatan nito dahil maraming mga abuso ang naramdaman nito. Panay naman ang himas ni Attorney Hayes sa braso ni Lindsay dahil hindi na mapigilang maging emosyonal ang kanyang kliyente. Ayon pa sa abogada ni Lindsay, nagsimula na umano ang kalbaryo ng kanyang kliyente mula nung ikasal ito kay Frederick Cale noong May 2022. Ito yung aming i-final ngayon dahil nagsama-sama na nga, mas lalong lumala ang sitwasyon at hindi na niya kakayanin. She's taking medication at grabe ang kanyang pinagdaanan ngayon. Kahit ilihim niya, sobrang lumalabas pa rin talaga sa araw-araw niyang gawain na grabe na yung kanyang thoughts sa mga trauma. Sa kasalukuyan ay ongoing ang cyber libel case laban kay Lindsay na isinampa ni Frederick sa Cebu noong November 2024. At napadismiss na nina Attorney Hayes ang perjury case na isinampa ni Frederick sa Muntinlupa noong November 2024. Natanong naman si Lindsay kung bakit naging sobrang emosyonal siya habang inilahad ng kanyang legal counsel ang dahilan kung bakit inulit niyang mag-file ng vowsy laban sa kanyang estranged husband. Sagot ng singer-actress, kasi I'm really having a hard time na sobrang trauma and depression na pinagdadaanan ko. Dagdag pa niya, naliwanagan na raw siya sa kanyang karapatan, at noong ipinaliwanag ng maigi sa kanya ng kanyang abogada, ay na-realize niyang sobra na ang ginawa sa kanya ng kanyang estranged husband. Nang tanungin naman kung bakit mahalaga sa kanya na ipaglaban niya ang kanyang karapatan sa ginawang pang-aabuso ng kanyang estranged husband, sinabi ni Lindsay na yon daw ang first step sa kanyang healing. Dagdag pa ng dating ang TV star, very grateful daw siya dahil suportado siya ng kanyang pamilya, ng kanyang closest friend na si Bianca, at ng kanyang abogadang si Attorney Hayes. At nagpapasalamat naman siya sa Diyos dahil nandoon sila para sa kanya. Ayon pa sa kanya, minsan daw ay napapaisip siya kung bakit nangyari sa kanya ang lahat ng iyon, gayong hindi naman siya masamang tao. Minsan ba napapaisip ka parang, why is this happening to me? Yes. Opo, so many times I've questioned. Kasi sabi ko nga, hindi naman ako a bad person, diba? But sabi nga nila, there's a reason for everything that happens in your life. And I have complete trust in the Lord because I know naman po na itong pinaglalaban ko, I have the truth in this. Wala po akong sinasabing hindi totoo dito. And this is really what happened to me. So, our God is the God of truth. So, alam kong hindi niya ako papabayaan. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Frederick Cale tungkol dito.